si Tikboy, yung apo ko, nakatakas sa kamay ng mga bandido. Kaya nahuli ng pulis. Samahan pa. Yun mga idol, isang mapagpalang araw sa lahat at mapagpalang tanghali sa ating lahat. Unang-una ako'y magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta mula noon hanggang ngayon. Lahat ng mga solid supporters natin, sa lahat ng mga silent viewers, sa lahat ng mga OFW, mega love shoutout sa inyong lahat, lalong-lalo Luzon, Visayas, Mindanao, lalong-lalo na yung mga solid supporter natin na nasa ibang bansa, mga OFW. Ingat kayo palagi dyan mga idol. Dasal palagi sa inyong kaligtasan sa araw-araw na sa inyong mga trabaho. Shout out sa lahat. Shout out kay Mary Grace Giberson ng Chicago, Tita Angie Ruiz ng Hawaii, Tita LG ng Amerika, Tita Beronice ng Italy, Ate Bibs Bernas ng LA, Janice Alcalde, Merlin Bindiho. Shout out kay Ate Milachang, sa Team Kuwait, Team Marlika. Shout out kay kay nanay ng Japan, shout out. Siyempre kay idol at ate kuya, yung tawag ko sa kanila, shout out sa inyo. Romulo Zara, yan, shout out. At maraming salamat sa inyong pinagkaloob, binigay para kay Jerry at kay Ate Mel din. Maraming salamat ate. Malaking tulong na po ito kay Jerry. Kung ano man yung pwede namin may bili namin. Kaya maraming salamat, ulitin ko. At kay Mary Grace Giberson, maraming salamat. Kay Tibibs, kay Tita Angie Ruiz din pala, salamat. Ulitin ko, maraming salamat Romulo, ate, kay kuya at ate Romulo Zara ng Hawaii. Yan, maraming salamat. Nag-video ako mga idol dahil natatandaan ninyo yung pumunta ko kay Lulu. Sabi ko na dagdagan ko yung tawag dito, yung grocery na dala ko, dagdagan ko. Sabi ko babalik ako Kaya bumalik ako kanina mga alas 10 yata or alas 10 ng umaga, dahil ngayon alauna na ng hapon. Bumalik ako, nagdala ako ng grocery. Nagulat ako mga idol sa sinabi ni Lulu. Hindi ko alam kung ako'y matutuwa o magagalit. Ganito yan mga idol. Nag-usap kami ni Lulu, bigla na lang si Lulong nagsabi na apo, dahil apo yung tawag niya sa akin, apo, si Tikboy, yung apo ko, nakatakas sa kamay ng mga bandido. Wala si Binji ng time na yun, ang naghawak sa kanila ni Tikboy, tauhan ni Binji. Napatay nila ang tauhan ni Binji. Tatlo daw sila or dalawa sila nakatakas. Bumaba sila Tikboy, galing bundok, bumaba ng bayan. May pinasok silang bahay, gumawa sila ng krimen. May pinasok silang bahay, may ninakaw. Kaya nahuli ng pulis. Kasamaang palad lang, nahuli lang si Tikboy dahil yung mga kasamahan niya ay hindi nahuli, nakatakbo. Kaya sinabi ni Lolo, puntahan mo yung police station na yan para malaman mo na totoo yung sinabi ko sa'yo. Yun, pag uwi ko galing kay Lolo, dumiritso ako dun sa police station na sinasabi ni Lolo. Totoo, nandoon si Tikboy mga idol, kalbo na, kinalbo ng dun sa bilanggo. Nakiusap ko kanina sa mga pulis na kung maaari pwede ba akong mag-video kahit saglit lang. Hindi sila pumayag mga idol dahil may protocol daw sila dun na bawal daw yung mag-video doon sa loob, lalong-lalo na pagkunan yung mga preso. Pero kung nandoon sana yung hippie, yung chief of police nila, ay sabi ng isang pulis kanina ay maaari ko daw mapakiusapan
dahil sinagpakilala kong isang vlogger. Sabi niya na pagbalik mo dito, kausapin mo si yung hipe namin, yung chief namin, baka sakaling papayag dahil vlogger ka, wala ka namang intensyon na masama dahil vlog lang yung ano mo, gagawin mo. Kaya yun ang sabi ko sa kanya, na kaya ako mag video sir, kasi baka yung ibang pasensya na kayo sa background, sobrang ingay, parang may trabaho yata dyan sa sa unahan. Sabi ko, gusto ko sanang mag video, makunan ko ng pruweba, makunan ko ng video, gusto ko siyang makausap para yung ibang viewers maniniwala talaga na si Tikboy ay naka bilanggo. Hindi ko na itanong kanina, hindi ko rin alam kung kailan siya maging kung kailan siya sa bilangguan. Tingin ko matagal yung sabi ng pulis kanina. Kaya pasensya na kayo mga idol kung wala tayong video na nandun ako sa precinct, sa kulungan, dahil bawal talaga, hindi ko maayag yung mga pulis. Nakiusap na ako kanina. Para sa akin, mas mabuti nang nandun siya sa kulungan kaysa nandito siya sa labas, baka ano pang mangyari sa kanya. Mabuti na lang hindi gaano kalaki yung yung kinuha nila doon sa bahay na pinasok nila, kaya maliit lang siguro yung yung susistensya. Nagulat lang ako sa sinabi ni Lolo, at may sinabi din si Lolo sa akin na hindi ko lang pwedeng sabihin dito sa sa video. Doon ko na lang sasabihin pag nasa bundok na ako. Basta yun ang sinabi niya, na tumakas pero nakababa ng bayan, doon nahuli ng mga pulis. Tingin pagpunta ko kanina, parang yun, sobrang matamlay, may mga sugat, pinagtulungan daw siya, binugbog siya ng mga kasamang priso. Kasi yan ang kalaban talaga ng bilangguan. Pag nakulong ka dyan na rape at saka yung nakaw, bugbugin ka talaga dyan. Kaya sabi ko sa kanya, nasa akin ka na, maginawa na yung buhay mo, gumawa ka pa ng kalukuhan. Kaya yan ang nararapat sa iyo, para magtino siya. Kaya buti na lang hindi siya nakilala na siya dati, dahil wala namang record talaga, dahil lang nakilala lang doon. Yun lang mga yung mga kilala talagang mga commander. Kaya gusto ko sana talaga kanina na kuna ng video kahit sandali lang, pero wala talaga akong magawa dahil wala yung hippie nila. Pero baka makabalik ako, kuna natin saglit kung papayag. Humingi din si Tikboy ng patawad sa lahat ng mga solid supporter, sa lahat ng kasalanan niya. Sabi ko sa kanya na nasa huli talaga yung pagsisisi ng tao. Kaya kung makalabas ka man dyan sa kulungan, kung maaari lang, pakiusap ko sa iyo Tikboy, na lumayo ka na, pumunta ka ng ibang lugar, magbagong buhay ka. Kasi mabuti na lang nahuli ka, hindi ka binaril, hindi ka na disgrasya. Kaya yun ang sabi ko sa kanya. Binilhan ko din siya ng kanina, nag-grocery din ako, binigay ko sa kanya. Tapos pag bigay ko sa kanya, iba pala yung iba yung kulungan kung anong meron ng isa sa lahat yan. Kaya yung binigay ko sa kanya, hanggang kanina lang yun, wala na, ubos na yun, dahil marami sila sa loob ng kulungan, iba't ibang kaso yung nandoon.
Gusto ko lang mga idol, kaya nag-video ako, gusto ko lang sa inyo, sabihin para malaman niyo yung buong katotohanan sa nangyari kay Tikboy sa kanyang pagtakas. Kaya nagpapasalamat ako kay Lolo. Buti kaya pala kanina dito ako sa bahay, gusto ko talagang pumunta kay Lolo, parang hinihila ako ni Lolo papunta doon sa kanya. Kaya ako nagpapasalamat kay Lolo. May binigay din siya sa akin, pero na dalhin ko daw sa bundok, na malaking tulong para sa pag nasa bundok na ako. Kaya ulitin ko, yan ko lang para malaman ninyo yung buong kwento ni Tikboy sa kanyang pagtakas. Kung okay lang sana kung nakatakas tapos hindi gumawa ng masama, malaya sana. Pero tinanong ko siya bakit mo nagawa yun, dahil sa ano daw, walang pera, wala silang pagkain, gutom na gutom. Kung nakuha nila yung kinuha nila, ibibinta daw nila yun para bumili nilang pagkain. Kaya sabi ko sa kanya, alam mo naman yung bahay ko, pwede kang pumunta. Kung hindi kaya pumunta ka kay Kidlat, Lapaw. Hindi na daw sila nakapunta kasi malayo yung nababaan nila, wala silang pera, nakapaalang, butas-butas yung mga damit. Kaya nahirapan daw sila, kaya naisipan nilang gumawa ng ganun. Yung dalawa lang yung kasama niya, dalawa ba yun, isa nakatakbo, siya lang yung naiwan kasi siya yung pumasok sa loob ng bahay. Kaya ayun, sabi ko sa kanya, di ko alam kung ano yung may tulong ko sa'yo, dahil ginawa mo yan, gustuhan mo yan. Pero basta kung sa pagkain, kung may pera lang ako, pwede kitang madalhan, pwede kitang mabilhan para may pagkain ka dyan. Binilihan ko kanina ng pagkain niya, sabon para panligo niya. Kaya sabi ko sa kanya, basta yun ang sabi ko, na kung makalabas ka man dyan sa kulungan, lumayo ka sa lugar, maghanap ka ng lugar na kung saan ka pwede pumunta, na magbagong buhay ka. Yun ang sinabi ko sa kanya. Nandun si Jerry, natutulog. Mamaya siguro alis kami mga idol, dahil babalik kami sa kanila, sa kanyang mama, para may nagpabigay sa kanya. Yun nga, si Ate Mel at si ate at kuya, Romulo, Zara. Bibili siya ng bigas para dalhin niya dun sa magulang niya, sa mama niya, dahil pagpunta namin dun wala talaga yon. Kaya sabi ko sa kanya, yung binigay ko sa'yo, bili mo yan ng bigas, grocery para sa mama mo, mga kapatid mo. Magdagdag na lang ako para may makain sila. Sabi ko sa kanya ni Jerry na lubusin mo talaga yung lubusin mo na talaga yung pagbabago mo. Tingnan mo yung nangyari kay Tikboy, nagbago na yan. Dati nandito sa akin, ginawa ang buhay, biglang bumalik pagkabandido. Tingnan mo anong nangyari ngayon sa buhay niya. Buti na lang nahuli siya, hindi siya nabaril agad ng mga pulis. Kung nabaril yun, wala, patay siya. Sayang yung kinabukasan. Yun ang sinasabi ko lagi ni Jerry at ni Berto. Si Berto din kanina, dinaanan namin ni Jerry, gagaling namin kay Lolo. Dinalan ko ng grocery, at binigyan ko yun ng pera, panggastos nila sa kanyang pamilya. Sabi ko sa kanya, bigay ko yan sa'yo, baka pag may bibilhin kayo, may makabili kayo agad, dahil may pera kayo. Dahil yung pera na yan, di galing sa akin yan, pinabigay lang yan para ibigay din sa inyo. Baga share ang blessing ba. Kaya hindi pa siguro ako makabalik ng bundok mga idol, pero abangan nyo lang. Basta mag-upload na ako ng video pag nasa bundok na ko, yun na yun. Dahil pinapabalik agad ako ni Lolo, dahil di ko alam kung bakit sabi niya balik ka agad, dahil may importante kang gawin sa bundok. Doon na lang tayo magkita, doon tayo mag-usap, sabi ni Lolo. Doon na lang daw kami mag-usap sa bundok.
doon kami magkita. Siguro sa isip ko parang ano na yan, gusto na siguro ni Lolo talaga na makuha ang kanyang apo na si Bunbun. Baka magaya si Bunbun ba sa nangyari ngayon sa kanyang kapatid na si Tikboy. Baka yun ang inalala ni pinag-aalala ni Lolo. Kaya hindi man ngayon ako babalik sunod na araw, basta hindi lang ako magsabi mga idol. Mahirap na kasi mabangan naman tayo. Mas mabuti na yung doon na lang tayo mag video pagdating na sa bundok. Hindi na tayo magsasabi kung balik tayo ngayon, bukas, ganyan. Yun, ulitin ko, maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta. Ulitin ko talaga yan, walang sawang ano, hindi ako magsasawang sabihin sa inyo yan. Magpapasalamat lagi sa inyo, lalo na sa itaas, sa ating Panginoon. Tanging hiling ko sa Panginoon na lahat kayo mga idol ay layo sa kapahamakan, anong uri man ng sakit, disgrasya, kahit ano, may layo kayo. Yan ang tanging dasal ko sa Panginoong Diyos. Hanggang dito na siguro yung ang video natin. Mag-update lang ako sa nangyari kay Tikboy para malaman ninyo mga idol. Yun, maraming salamat. God bless ating lahat. I love you all.